kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa kanya, tapos nagkaroon ng bycam, bakit niya pinirmahan? But let's go back, Kong, sige. dun sa Ano lang si Salim? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni Yan. Bibi Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Nako. Ante Claire! Wala iyakin ha. Di ba? Bakit ganun nagpa-interview lang ako sa impeachment? Galit na galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero, Sa galit. Nako, interview ho nitong si Congressman Toby Chanco sa mga banateros dyan sa programa nilang Vox Populi sa SMNI ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Nako, itong si Auntie Claire para ko nang naririnig ang kanyang mga banat dito kay Congressman Toby Chanco sa Lunes. Para sa mga Talyanista Tensaymada, yan ang problema sa inyo. Kahit na puro kapalpakan na ang pinagagawa ni Marcos Jr., linulunok nyo na lang ng ganun-ganon. Sa bagay, meron nga naman palang malet at envelope yung mga yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago tayo magtungo dyan sa interview na yan, itong si Congressman Toby Chanco, pasadaan ho muna natin ang ginagawang pagdiriwang sa kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Grabe ho ito, 20,000 na bulaklak para kay former President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito, grabe naman yan, Yan, grabe naman. Dami ho, dami. Grabe ho, napakarami talaga. Siguro hindi kaya napapaisip yung mga taga-ICC nito. Hindi kaya nila na yung tipong napagtatanto bakit sa kabila ng paninirang ginagawa dito sa mama na to, yung mga taga-suporta niya, yung mga nagmamahal sa kanya talagang umaagos diyan sa kung tawagin sa ICC na diyan sa Netherlands sa Duterte Street. Ayun, grabe. 20,000 ho yan mga kababayan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saludo ha. Grabe naman yung pagmamahal na ipinapakita ng ating mga kababayan nasa The Hague, Netherlands dito kay Tatay Digong. Ano ho yan? Ika nga, voluntaryo ho yan. Maging ang ating ginagawang dito sa PH Update. Ito ho dahil sa ipinakitang pagmamahal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Grabe ho. Napakahaba ho. Tingnan nyo naman bulaklak ho lahat yan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Solid. Shoutout kay Ma'am Kifi Chu. Shoutout sa kanya ano yan? Ano na yan? Yung video na yan kay Ma'am Kifi Chu. Grabe layo hanggang doon. Hindi ko na humaturo. Basta hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa taas. Ito. Galawin ho natin para wag na tayo ang ayan. Mula dito. Haba ho niyan. Puro bulaklak yan para lahat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe Yan lamang ho sulyap sa ginagawang celebrate sa birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Ito naman ang pagbababa ng mga sandamukal na bulaklak. 20,000 roses. Naku, pati dito. Ayan 20,000 roses yan mga kababayan. Ibinababa para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga taga-ICC, pakawalan nyo na ang Tatay Digong namin. Diba? Pakawalan nyo na. Hindi nyo ba nakikita yan? Kung masamang tao si dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang mag-aabala na bibili ng 2,000 rosas para sa kanyang kaarawan na to. Kung masama siyang tao, wala pa ho tayong nakitang masamang tao na mahalin ng ganito katindi. Kasi kung hindi organic yan, kung yan ay mga bayaran, anak ng toka, ano na yan anak ng toka, binigay na nga sa yung pera, pambibili mo pa ng bulaklak. Hindi ho ganun yun. At hindi ho gawain para sa mga Duterte na gagawin nyo na bibili ng bulaklak. Ayaw ho ni Tatay Digong yan. Kung si Tatay Digong ang nasa labas, i-discourage ho niya. I-discourage ho niya yan. Kumbaga wala lang siyang magawa ngayon. Kasi nasa loob ho siya ng ICC Detention Facility. Pero kung tatanungin si Tatay Digong, gusto ho nun payak na pagsiselebrate ng kanyang birthday.
Ayaw nyo yan, pero syempre, mga ano naman ho yan, mga taga-suporta, ika nga, voluntaryo yan, at talagang tao sa puso nila ang pagpapakita ng pagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya meron ho tayong nakikitang ganyang mga kaganapan ngayong araw ng kanyang kaarawan. Ayan o, grabe naman yan. Kay Ma'am Kipi Chu, shoutout, ha, palakpakan natin. Grabe. Nasa dahig ba itong siya, no? Yung Ma'am Kipi, grabe naman yan. Saludo ha. Para sa mga nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga taga-suporta na nandyan sa Dahig Netherlands, mabuhay ho kayo, palakpakan ho natin ang lahat ng nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga banateros ho tayo, punta ho tayo dito sa Vox Populi. Interview ho nitong si Congressman Toby Chanco dito sa mga solid Duterte vlogger. Ito talaga itong mga malulupit na mga vlogger. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Good. Kay Congressman ay siya daw ay supporter ni Vice President Sara Duterte, kaya ganun ang kanyang mga binibitawan pagdating sa impeachment. Let's make it simula pa lang, diretsuhan na. Kayo po ba ay Duterte supporter? Hindi po. Pasensya na po doon sa mga... Ako, matindi. Ante Claire, narinig mo yan. Huwag ka na malungkot, ante. Hindi daw Duterte supporter tong si Congressman Toby. Supporters ni VP Sara Duterte. No offense meant, pero hindi po ako VP Sara Duterte supporter. Nakilala ko lang siya nung sila'y tumakbo ni President Bongbong Marcos na magkasama. Yun yung first time na na-meet ko siya. At syempre, after that, nakailang beses naman siyang pumunta sa Navotas. So, nagkikita kami. Pero, syempre, nung nagkaaway na sila, hindi na siya pumunta doon. I think 2-3 times siya pumunta doon. Parang isa doon sa mga mangingisda, isa yata sa isang graduation, tapos may pang isa. So nung unit team pa lang, Kong Toby, nasa grupo na kayo ng ni Bongbong at ni Inday Sara? Yes, sila po yung sinuportahan namin ng mga kababayan ko sa Navotas. So, yun po. Pero hindi ako naging active nung kampanyang yun. Okay. Kasi tumatakbo yun ako noon bilang congressman noong 2022. So fake news yung kumakalat sa social media. Kasi may kumakalat na parang meme sa social media na may parang sinasabi mo na hindi ka hihinto hanggat hindi nananalo si VP Sara, something like that. And hindi pa ako decided kung sino yung susuportahan ko sa 2028. Pero yan naman ang problema di ba? Pag hindi nila magustuhan yung sinasabi at tila pumapabor kay VP Sara, sasabihin na nila na DDS ako. Dati nung medyo yung sinasabi ko ay isip nila pumapabor naman kay BBM, sinasabi nila na masyado akong sip-sip kay BBM. Sa akin kasi, in my whole political life, kung ano yung tama, yun ang sasabihin ko eh. Bigyan ko lang kayo ng history. Una akong naging vice mayor 1998. Naging mayor ako 2000. From 2001 to 2010, ang presidente nun is si GMA. Kung makauna nga, ano ka lang nabutas na nabutas? Apo, nabutas. Ano ka nabutas na, ha? Apo. Nag-mayor muna ako hanggang 2010. So, nung time na yon, ang presidente nun si GMA. Mayor ako pero buong 9 years na yun, hindi ko kakampi si GMA, no? So, sa akin, hindi kasi ako yung kailangan laging kumampi sa administrasyon. In fact, ang unang administrasyon na naging kakampi ko yung presidente is kay Presidente BBM. Kasi pagkatapos ni GMA, 2010 to 2016, Pinoy naman. In the beginning, sumama ako sa majority sa House, pero di ba in-impeach si CJ Corona nun? Ako yung lone witness ni CJ Corona na nagsabi sa lahat ng miyembro ng House of Representatives na hindi naman pinabasa sa amin yung impeachment complaint na yun, di ba? So, even napaka-popular ni Pinoy nun, at siyempre, hindi naman ganun kapopular si CJ Corona. Kung ano yung totoo, sinabi ko. 2016, hindi si President Duterte ang sinuportahan ko. So, nung nagbotohan kami sa Congress noon, hindi rin ako majority noon. Independent din ako noon. So, sa akin, kung alin yung tama, doon ako pupunta. Minsan nga, yung tama, hindi nga siya popular. Pero ang prinsipyo ko kasi is, what is right will always be right, even if it is unpopular now. Kasi later on, mapapatunayan naman na tama ka. Hindi mo lang alam kung 1 taon,
2 taon, 5 taon. Pero yun lang ang prinsipyo ko eh. So, kaya hindi ako yung papalit-palit ng pag ito presidente, kakampihan ko yon. Pag ito presidente, kakampihan ko. Pag ito presidente, kakampihan ko. Hindi ko kailangan sumipsip eh. Kasi kung maayos yung presidente, susuportahan ko siya sa mga programa. Kung sa tingin kong hindi ayos, pwede naman akong pumuna. Yung una kasing ginagawa ko is, pupuna ako eh. Ang problema dito kasi ngayon, parang iniisip nila, pag may pinuna ka, kalaban ka kaagad eh. Hindi naman siguro dapat ganun eh, di ba? Auntie Claire, narinig mo ba yun? Hindi porket pumupuna ka, kalaban ka na kagad. Tapos si Auntie Claire parang sintu-sintu pagka ano eh. Di ba? Pagka merong pagka binanatan o pinuna yung administrasyon ng kanyang amo na si Marcos Jr., nag-aalburuto ho. Nag-hysterical. Nagwawala. Ganda yung sinabi nyo, Kong, na doon ka sa tama. Pero may binanggit ka, Kong, na sa interview nyo na pagbibigay si BP Sara ng 1 million bawat isang tao. Hindi, wala akong sinabi. 1 million% na hindi siya maareglo. Hindi, okay, Ayun. okay. So hindi siya maareglo. Ibig bang sabihin, unang tanong po, Kong, yung kumakalaban sa kanya, kailangan ng areglo. Okay. Second na question ko, dahil nasabi nyo na hindi kayo pro Sara, parang hindi kayo anti, doon kayo sa tama, diretsuhin ko na rin yung tanong. Kayo po ba, kung Toby, pro-BBM o anti-BBM? Hindi, sinuportahan ko si BBM. In fact, full disclosure, yung wife ko kasi pinsang buo ni BBM eh. Kaya unang-unang presidente na naging kakampi ko is si BBM. Kaya lang, pinupuna ko, syempre pag hindi ako agree, sinasabi ko, no? So, balik tayo doon. Balik tayo doon sa sinasabi ko na 100% hindi papareglo. Hindi ko alam ba't galit na galit doon yung sila. Logic yun eh. Siguro hindi sila lumalabas ng kanilang opisina. Ako kasi mahilig ako makipagkwentuhan sa mga tao, mahilig ako makipagkwentuhan doon sa mga sa kanto-kanto. Ito naman sentimiento ng tao, eh, ba? Okay, paano ba tayo umabot doon sa sinasabi kong 1 million %? Unang-una, in-interview ako ng House Media. Tinatanong nila ako tungkol doon sa impeachment. Okay, so sabi ko, may mga nag-file yan na naniniwala ako na gusto nila accountability. Sabi mo, Akbayan, Makabayan, sina Kiko D, yan, accountability. Ngayon, hanggang ngayon kasi, wala pang napapanagot na big fish. Diba? Wala pang napapanagot na big fish. So pag nakipagkwentuhan ako sa mga tao, ang sinasabi sa akin, kung wala na yata mangyayari dito sa skandalo, dun sa pinakamagalaking skandalo, siguro sa susunod na administrasyon na sila makapatid. Yan ang sinasabi sa akin ng mga tao. So ano yung logic doon? Kung ang iniisip ng mga tao na wala nang mangyayari sa administrasyon na to, alangan naman iniisip ng tao yung susuportahan ng administrasyon na presidente ang mapapanagot sa mga may kasalanan. Natural, yung line of thinking na yon, ang ibig sabihin nun, yung hindi kakampi ng administrasyon, yun ang magpapanagot nun. Sino ba yung number 1 na hindi kakampi ng administrasyon? Si VP Sara. So, doon ko sinabi yung 1 million %. It's just out of usap ko sa tao, tsaka out of logic. Una yan. Pangalawa, alam naman natin, sabi ko mga may nag-file dyan na siguro, prinsipyo talaga. Pero sa likod nun, yung mga hindi pa pinapanagot sa flood control scam, siguradong ayaw nila si VP Sara. So bakit nila ayaw si VP Sara? The reason na ayaw nila si VP Sara is because mapapanagot sila. So ano yung nanggigigil sila doon sa sinasabi ko? Yun naman yung reason, di ba? Bakit ba nila ayaw? It's because mapapanagot sila. Kung sila makalusot dito, doon, hindi sila makakalusot. Correct. Diba? So, Common Pero sense naman yun. ibig sabihin nyo, Kong Toby, logic po yun. Pero hindi... Based sa mga... Ano ibig sabihin ng mga tao na pag sinabi nilang wala na mangyayari dito sa ilalim ng administrasyon na to. Tapos sinasabi nila, siguro sa susunod na presidente lang yan. Diba? Siyempre, alam na natin na ang tinutukoy nila ay yung presidente na hindi kakampi ng mga
dapat panagutin. So sino yung hindi Logic. kakampi nung dapat? Kumbaga ginamit nitong si Congressman Kobe Chanco yung kanyang kung tawagin ay sintido kumon. Si Auntie Claire kasi walang ganun eh. Ang hirap po nito mga kababayan, hindi nabibili yun. Pagka wala ka nun, malaki problema mo. Dapat panagutin, si VP Sara. Di ba? So kung naniniwala kayo na hindi kayang panagutin ni Marcos itong mga kasamahan ninyo sa Congress? Alam mo, nung una talagang naniniwala ako eh. Because nakwento ko na yung conversation namin nung tatlo, di ba? So pinagalitan niya, number one yun. Number two, kaya ako nabuhayan ng loob because sinabi niya doon sa SONA, di ba, na mahiya kayo. Eh obvious naman ang sinasabihan ng mahiya kayo, yung mga nahandun, hindi naman yung mga nanonood, di ba? Sino ba yung sinasabihan nun? Pero ang tagal na eh, di ba? Wala pa ring big fish hanggang ngayon eh, so nakakainip na. Hindi niyo po ba naisip na doon sa time na sinasabi ninyo, kayo po nagkwento na pinagalitan Oo. ni Marcos si Romualdez? Oo. So may alam si Marcos sa nakawang nagaganap. Hindi, alam niya, natuklasan lang niya yun nung time na yun eh. Kasi may nagsumbong sa kanya. Okay? Ang nangyari kasi doon, ganito, no? Ang sinumbong sa kanya exactly is yung mga foreign assisted projects hindi pinopondohan. Kasi, di ba, lahat na naman ng tao alam to, it's because yung linalagay na sa unprogrammed yung foreign assisted projects na dapat may counterpart tayo, tapos yung binibenta nilang proyekto, yun ang linalagay na sa program. Kasi, kung ilalagay mo sa unprogrammed yung binibentang proyekto, walang bibili. Kasi hindi siya naka-line item, hindi sigurado. So, linalagay niya sa unprogrammed, tapos yung mga binibenta, nilalagay niya sa program. So, pinagalitan niya noon. At sinabi niya na dapat ayusin yan sa BICAM. Kaya lalong nagalit is because hindi inayos sa BICAM. Pero Tom, kung nakikita na pala ni BBM yung problema noong time na yun, may nagsumbong na sa Yes. kanya, tapos nagkaroon ng BICAM, bakit niya pinirmahan? Hindi. Okay, ganito. Pagkatapos, di ba, Palakpakan natin si Vito sa tanong. Yan yung mga tanong. sa tingin ko, ang opinion ko, no, hindi ko sure. Ang tingin ko, worried sila doon sa reenacted budget. Yun ang tingin ko. Kaya ang ginawa naman ng time na yon is, di ba, ang ginawa, dahil ang daming pinasok, di ba? Kaya ang ginawa niya noon is, hiningi, una in FLR, pinahold lahat ng insertions ng House tsaka ng Senate. Number one. Number two, hiningi sa Speaker tsaka sa Senate President at the time, Chis Escudero, yung listahan ng mga insertion. Kasi siyempre, pag tinanong yung Senate President, bakit nagkaganito? Sabi ng Senate President, yung House gumawa niyan. Pag tinanong yung House, sasabihin naman ng House, hindi, Senate ang gumawa niyan. So, kinuha lahat ng listahan. So, ang nangyari nun is, nung kinuha lahat ng listahan, yung Senate, sina Chis, binigay within 3 days. Yung House, Marso na, hindi pa rin binibigay yung listahan ng insertion sila. So, tinatago nila. So, when you say yung FLR, di ba, for later For release? later release, Oo. So, can you say now na until now, it's hindi pa nare-release yun? Hindi, kasi may mga legitimate projects naman. Kasi doon sa, ang pinahold is yung buong insertion sa BICAM. Hindi naman lahat ng insertion masama eh. Kasi ang insertion talagang nagkakaroon ng amendments naman yun eh. Sinasabi ko nga, kaya tinawag na insertion yan. Kasi dati, nung hindi pa computerized, sinisingit yan last minute. Kaya nagkaroon ng word na insertion. Ngayon, may mga legitimate. Kahit ako, nag-request ako na bigyan ng amendment doon sa budget. No? Pero hindi ako member ng BICAM. So kasi legitimate, nakita nila, pinagbibigyan. So ang ginawa doon, lahat ng legitimate, pinago. Pero yung huling nakita ko yung listahan was July 29, 2025. Merong mga 80 billion na talagang hindi na pinayagan. So yun ang nangyari nun. At yun yung sinasabi ko na dahilan kung bakit. Kasi alam ko na insertion, di ba? So yun yung sinasabi ko
na nung first impeachment, yun ang dahilan kung bakit na pinilit. Because it does not make sense, di ba? Feb 5, last session day namin. Okay? Ang susunod na session is June 2. So sabay naman kami na Senate. So alam namin sa House na wala nang oras yung Senate para talakayin. Okay? Bakit ipipilit yung impeachment ng Feb 5 kung June 2 pa yung tatalakayin sa Senate? So ang sabi ko noon, ang dahilan talaga noon, ng Feb 5, no? Hindi rin ako pumirma noon. Sabi ko, ang dahilan noon is because na FLR yung mga biniyentang proyekto at kung may kilala kayo sa DPWH, magtanong-tanong kayo, nung time na yon, medyo rattled na yung mga contractor kasi binayaran na nila yun eh. Tapos in FLR, paano mangyayari? So yun ang mekanismo na ginamit para hingin na i-release. Kasi alam ko yon dahil noong March 25, tinawagan ako ni Congressman J.J. Suarez. Sabi, request mag-meet kami ng gabi sa Manila Golf. So nag-meet kami. Sabi niya sa akin, Toby, tulungan mo naman kami na ilabas yung mga ano. Sabi ko, ibigay niyo sa akin yung listahan ng proponent. Kasi ayaw nila ibigay kay Sec. Mina Pangandaman ng DPWH doon yung sino yung proponent. Okay? So sabi ko, inisulat niyo, ilabas niyo yung sino yung proponent. Sabi niya, paano yan? May namuhunan na dyan. Sabi ko, hindi ko problema yan kung may namuhunan dyan. Bakit mo naman binenta Ang kakapal ho ng pagmumukha nitong mga congressman na to, ibang klase ho talaga. Sukdulan ng katakawan sa pera, ibang klase. ang eksaktong word ko, bakit nyo naman binenta yung political capital ng presidente? Tapos nung hindi siya doon, sabi niya, pinangako natin yan doon sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, hindi ko alam yan kasi di man ako pumirma. So tinanong ko si presidente, sabi ko, Sir, pinangako daw yan sa impeachment. Sabi niya sa akin, Toby, walang usapang ganun. Hindi natin i-release yan dahil yan sa bagay na yan. Pero, Ang problema dito kay J.J. Suarez, nakipag-deal siya sa bangag. Di ba? Wala namang ino-honor na salita yung bangag na yan. Di ba? Anong deal-deal? Walang deal-deal. nung sinasabi ko yan, nung Marso, walang gusto maniwala sa akin, di ba? Sabi, sinungaling ako. Ano nangyari nung pinatawag sa Senate Blue Ribbon Committee? Lumabas na totoong may bentahan. Di ba? Hindi lang si Engineer Bryce Hernandez, Engineer Alcantara, sino pa ba? Yusek Bernardo. Sinabi naman talaga na may bentahan, di ba? So, totoo yung sinasabi ko noon. So, yun yung sinasabi ko na doon sa first impeachment, nagkaroon ng bentahan talaga ng projects at yun yung naging incentive. Kaya, nung mga nakabenta, hindi naman lahat eh. Yung ibang congressman, ginamit na lang yun na tinakot-takot. Number 2, yung mga congressman nun, which makikita nyo naman doon sa mga Facebook ng mga pumirma, di ba sabi nila, pasensya na po kayo, pumirma kami kasi... Hindi yung project. Kasi yung projects naka-FLR eh. Di ba sabi, ihinto yung ayuda, AIX, AKAP, TUPAD, tsaka yung pinakamahirap doon yung MAIP. Sila mismo nagsasabi yung mga pumirma eh. Tsaka alam ko naman first hand na hinold talaga doon sa mga hindi pumirma eh. Pero kung let's go back to Okay. your controversial statement regarding kay VP Sara Duterte. So, sinasabi niyo na parang hindi maaareglo si VP Sara Yes. Duterte. So ngayon, would you say na talagang hindi kaya ni Marcos na panagutin itong mga congressman ngayon? Alam mo, Or naaareglo ba ang presidente? hindi ko pwedeng hulaan kung ano yung dahilan bakit Walang nangyayari. bakit mabagal eh. Pero di ba, ang sabi ko noon openly on the very first time, pinsang buo niya si Martin Romualdez, di ba? So ang problema doon sa sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan doon sa tao. Ang expectation ng tao, since pinsan mo, absueltohin mo o proprotectionan mo. So ang sitwasyon niya is kailangan niyang patunayan sa tao na hindi na proprotectionan. So nung sinasabi ko yung mga bagay na yun, nagagalit sila. Hindi ba tama? Hindi ba tama na sabihin ko sa'yo, oy, kailangan ang iniisip ng tao, proprotectionan mo yan dahil pinsan mo yan.
dapat patunayan mo sa tao na hindi mo protection. Anong masama doon? Wala naman akong sinasabing masama doon. I mean, Pero do common you sense think yun. yung ICI na ginawa ni Marcos sa failure o gawa-gawa lang yun para lang for optics lang? Okay, yung ICI, magagaling yung mga in-appoint yun, di ba? Magagaling mang-divert. Anong magaling? Hindi wala akong nakitang galing. Pasensya na, Congressman Toby, ha. Kahit na yun doon sa former Associate Justice, ha. Hindi ako nagalingan eh. Yung siya kay Andres, hindi ako nagalingan doon. Magaling mag-divert, magaling manglihis para hindi mapunta sa Malacanang, magaling manloko ng sambayanan dahil maya-maya sasabihin nila off the hook na si Marcos Jr., maya-maya sasabihin na naman nila hindi off the hook si Martin Romualdez, maya-maya sasabihin nila hindi na naman off the hook itong si Martin. Alin ba yung magaling? Kaya lang, ang disappointment ko doon sa ICI is nag-file ako ng batas para maging institutionalize siya. Yung infrastructure, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. So, final ko yon, naka-break kami, undas break. Tapos, nung naka-break kami ng undas break, pagbalik namin noong November 13, minarathon hearing namin yon 1 to 6 p.m. So, tapos, pinatay lang nung mga, hindi na pinalusot sa Congress. So, LEDAC measure yun, di ba? Kasama siya sa LEDAC measure. So anong ginagawa ng mga kasama namin sa Congress? Bakit nila hindi pinapapasa yung priority bill ng presidente? Ako naman, kung ako'y presidente, kakampi ko yung mayorya, dapat sumunod sila doon sa LEDAC measures ko, di ba? Pinagmamalaki nila na may pinasa silang 18 LEDAC measures. Bakit yung ICAIC bill ayaw ipasa ng mga kampi ng presidente? So that just shows talaga na talagang may mga nahandun sa Congress na takot na sila dyan sa investigasyon na yan. So, anong sa tingin ninyo? Sino ang problema? The President, the former Speaker, or the present Speaker? O baka naman pati yung anak niya? Sino sa tingin ninyo ang problema? But Palakpakan natin si Bay. Palakpakan natin si Bay. Yan ang mga tanong. every time na Lagya ka. sinusolusyonan ng Lagya ka. Lagya kayo lahat, ha. corruption, like what you said, yung bill na Ganda na, gusto ganda ninyo na, mangyari, ganda. walang nangyayari. Solid. What's the problem with the Congress? Okay. Kasi tama nga naman yung point na sabi ng Pangulo ganito gusto niya magkaroon ng Independent People's Commission. Kung di tayo nagkakamali, yun yung isa sa mga priority dapat yun, di ba? Naledak pa yan, di ba? Prioritize talaga siya, pinakailangan. Tapos bigla nilang ginurgur. Anong ibig sabihin nun? Presidente gusto, mga majority biglang tinira. Sino may problema? Kasi pagka-ledak po yan, automatic na yan. Ika nga, wala na maraming tsetche-bureche. Yung mga mag-i-scrutinize na taga-makakaliwa dyan, tatrabahuin na nila. Ang tanong, bakit hindi pinalusot? O, sa issue ng mga insertion dyan sa House of Representatives. Yung issue ng small committee. Yung small committee ni Zaldico, yung minutes of the meeting. Diba? Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. Bakit hindi pa ilabas ng House of Representatives yan? Sinong may problema? Sinasabi ng Pangulo ganito, pero iba naman ang ginagawa ng mga kaalyado niya. Kasi kaalyado ho yan. Kung anong gusto ng Pangulo, yun ang masusunod dyan. Si Janet Garin, isa yan. Ang kapatid niya, Energy Secretary. Diba? Kaya kulang na lang magpakamatay kay Marcos Jr. yung mga yan eh. Anong problema? Sinong may problema ngayon, Congressman Toby Chango? Sagunin mo sa buwan ng Pilipino. Ang House of Representatives, si Marcos Jr., si Martin Romualdez, kasi iisa galaw nila eh. Iba sinasabi nila sa nang isa tinatakbo ng pamahalaan niya. Yan ho ang ating problema. Definitely yung former speaker, maliwanag na yun eh. Hindi magagawa ni Zaldico lahat ng mga to kung walang approval ng former speaker. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng magawa ni Zaldico yon nang walang approval. Malinaw, Okay.
yung bagong speaker, si Boji, yun na nga yun ang, alam mo, mabait siya, kaibigan ko siya. Pwede ba dapat gawin niya itong mga bagay na to Si majority leader naman, siya yung majority leader, di ba? I mean, ang LEDAC bill yan, so it's a LEDAC measure of Malacanang. You are the majority leader. Di ba dapat ipasa mo yung LEDAC? Unless, hindi ko na alam, hindi na ako masyado nakikipag-usap. Ano ba yun? Nape-pressure sila sa mga kakampi nila, iniisip nila na pag tinuloy nila to, iiwanan sila ng mga kakampi nila. But para sa akin, yung mga politiko, you cannot satisfy them Politiko din ako, kasi taon na maghusga. Ang politiko, ang iniisip nila lagi is yung interest nila, di ba? 2 years na lang presidente si BBM. Pag hindi na presidente si BBM, wala na, iwanan na kayo niyan. Di ba? So, ang pinakamahalaga, habang nahandyan ka, gawin mo yung tama, hindi yung papasayahin mo yung politiko. Dahil yung politiko, wala yan Pag wala ka na sa pwesto, Pero ito, tapos na, wala na. Pero kung dugtungan ko yung sinabi, kasi sinasabi nyo na hindi dapat baliwalain si speaker, dating speaker. Hindi niya ipagtatanggol. Pero dito nakukonfuse yung taong bayan Dahil andun yung anak niya. So, napaka-imposible or ayaw maniwala ng taong bayan na inosente, si Sandro, isipin nyo, mahiya naman kayo. Yun ang binanggit, pero yung anak mo andun. Tapos nagagalit siya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo, etc. etc. Pero yung anak mo ando doon. So, masasabi man natin, inosente si Bongbong, inosente rin yung anak. Ay, alam mo, syempre, pag ako nagsabi na alam ko, dapat first-hand information, di ba? Ito kasi, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. No? But the point is, ilagay natin dun sa trabaho niya, di ba? LEDAC measure. So kung LEDAC measure yan, ba't hindi nila sinama doon sa 18 LEDAC measure? Wala na yung tapos na yun Wala nang pinag-uusapan doon. Nagka-agree na kami lahat ng author kung anong version ang ipapasa. Kong, ang tanong ng taong bayan, pwede ka naman sumakay sa mga trip nila, sa mga ginagawa nila. Unang tanong, bakit iba yung landas na pinuntahan mo? Bakit ka kumontra sa kanila? Tutuusin, magkamag-anak si Pangulo at si Speaker Romualdez, then relative kayo. Pangalawang tanong, may usap-usapan kasi, kaya po kayo nagagalit kay Speaker Martin Romualdez dahil nag-expect daw kayo na maging Speaker of the House. Parang, Okay. yeah. So, bakit hindi ako sasama sa kanila? Masisira ako doon, di ba? Ibig sabihin, pag sumama ako sa ganung usapan, masisira naman ako. Bakit naman ako sasama doon? Pero ang totoo nun, hindi ko nilang pinapansin Kaya lang malakas ang loob ko magsalita is nung sinabi ni Presidente, mahiya kayo. So, ang isip ko nun, seryoso siya. Kasi pag hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari dito Di ba? Kahit sabihin ko yan, kung hindi kasama yung Presidente, walang mangyayari. So, noong una, hindi lang ako kumikibo. Pero, kahit tignan niyo yung history, unang nagsalita ako dyan, other than the reason for impeachment, was noong pagkatapos ng SONA. Di ba? Number 1 yan. Number 2, ano yung pangalawang... Pangalawa, masama lang daw loob mo kay... Di ba sinabi ko, sabi ko, kahit matanggal siya, hindi ko tatanggapin yung pagiging speaker. Hindi ko naman talaga tinanggap Okay. Ba't in-offer ba sa'yo yun, Kong? Hindi, ganito nangyari niyan Siyempre, nung tatanggalin na, nag-uusap-usap kami nila Albi, Benitez, tsaka ni Duke. So, nung tinanong kung interesado ka, sabi ko hindi. So, si Boji na lang. So, sinuportahan ko si Boji nun. Kaya nga, di ba, nung unang nagsimula kami ng 20th Congress, independent ako. Tapos, nung si Speaker Boji ang naging speaker, bumoto ako sa kanya. Pero, hindi ako tumanggap ng kahit anong chairmanship, kahit nga membership, hindi ako tumanggap. Kasi sabi ko, tignan ko muna. Baka naman, hindi rin masusunod si Boji dito, ano gagawin ko? Di ba? So, kung sinabi nyo kanina na hindi magagawa ni Saldico kung wala si Martin Romualdez. Yes.
Ang pinagtatakahan po ng mga netizen at mga kababayan natin, bakit tinatrabaho or talagang willing hulihin ng administrasyon si Saldico, pero bakit hinahayaan si Martin Romualdez? Yan. Palakpakan natin si Jay. Jay, ayos. Approve, Brad. Approve. The best yung tanong na yan. Hindi ko alam kung ano yung frustration. Kaya nga sabi ko, ako frustrated, ako disappointed. Sinabi ko rin dun sa same interview na yun. No? Even si Saldico, hindi ko alam kung seryoso ba talagang ulihin. I mean, di ba, nung unang-una, sinasabi ko doon sa DFA, cancelahin yung passport. Sinasabi nila, nako, legally, hindi po pwedeng cancelahin yan, di ba? Hindi ako agree sa DFA noon eh. Kasi pag nakasulat doon, unless kung national security, pwede mong cancelahin. Eh di ba noon nagkakagulo nga because of Saldico? So pwedeng national security issue yun. Pangalawa, may abogado naman si Saldico. Yes. Di cancelahin mo, pag question, depensahan nyo. Pero hindi ko na matanggap yung stand na hindi pa pwedeng cancelahin. Sumunod, ang tagal na noong sa Sandigan Bayan di ba? Nung dineclare siyang pugante. Tayo, mga tao, siguro kung mag-email ka, I mean, sa normal na buhay natin, no, kahit negosyo, kahit personal, pag mag-email ka, hindi mo makuha yung resultang gusto mo, ano gagawin mo? Di ba pupuntahan mo? Ito, wala pong pumupunta doon sa part ng gobyerno doon sa Portugal eh. Di ba dapat magdala sila ng high-level team na pumunta doon sa Portugal para kausapin yung mga counterparts nila doon. So, posible po yun, Kung, no? Kung halimbawa, desidido talaga sila na pauwiin si Saldico, pwede lang puntahan doon, then makiusap doon sa gobyerno ng Portugal para may balik si Saldico dito. Human nature yan, di ba, sa atin? Sa atin lahat, di ba, mag-email muna tayo. Pag hindi makuha sa email, kung talagang mahalaga sa iyo yung bagay na yon, whether negosyo o personal, pupuntahan mo eh. Yes, tama. Di ba, I mean, natural tendency ng tao yan eh. Si Kong Tevez nga no? Ilang balik-balikan nila yun, doon eh. Di ba? Nagawa nilang paraan. Di ba? Kaya nga po nagtataka yung mga tao. Kasi si Tevez, madali nila na pauwi. Tapos ngayon, ito na napakalaki ng kasalanan eh. Kumbaga, niloko niya buong sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, sinasabi ko, hindi ako inapi eh. Di ba? I mean, yung ang tagal ko na, pang-limang balik ko na pang-apat na balik ko na sa Congress na 19th Congress, 20th Congress, pang-limang term ko na, wala pa akong nakikitang ganyang klaseng At kung pangalawang tanong ko, katulad ho niyan, di ba, kaharap ka nung pinapagalitan si Martin Romualdez ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo po ba naisip na baka gawa-gawa lang nung magpinsan yun? Parang drama lang nila yun? Hindi ko naman... Alam mo, naisip ko rin yun? Bakit sinama ka pa? Ba't sinama ka pa? Anong sapat na dahilan? Kasi yun eh, Sunday yun, tandang-tanda ako. Di ba may Sunday lunch, di ba? So pinapasok kami sa loob. Hindi naman siguro ako dinoko, no? Huwag mo naman akong pagmukhain tanga. Gusto mo yata ba? Hindi, rin po kasi, siyempre, nasa Vox Populi tayo. Ito ay opinion. Opinion po kasi ito ng pangkalahatan yung, Hindi naman masarap yung na isipin tinano ko. namin. Hindi naman masarap na isipin ko, tanga ko na. Parang ang labo lang ho kasi na si Saldico inahabol tapos si Martin Romualdez Pero pinapagalitan at lang. that time, in fairness, no? Ang ginawa namin noon, di ba, nung hindi sinunod yung instructions, di ba, ang ginawa namin noon, pag-resume ng Congress, tinanggal namin si Saldi, di ba? As Committee on Appropriations. Pero kung sundan ko lang sinabi nyo, di ba? Sinabi nyo, hindi naman posible na makagalaw si Saldico nang walang ni Martin. Pero sa tingin nyo po ba, hindi makakagalaw si Martin nang walang ni BBM? I mean, in fairness, no, wag kayong magagalit, ang opinion ko, kasi the first two, before that happened, parang buo yung tiwala niya eh. Kasi pinsan ko, hindi naman ako papahamak. Tingin ko ganun. Yun ang opinion ko eh. Buo ang tiwala eh. Kaya rin ako naniniwala na nagalit because, di ba, kung isang tao pinagkatiwalaan mo, tapos pinahamak ka, natural, magagalit ka. Pero kung that's the way na nangyari, but until now,
ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayon 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Dito sa BICAM dito, walang insertion siya. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin, kasi di ba ang dami yung trolls eh. Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila eh. Bawat banat yata, merong, may ano yun eh. So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount eh. Nagbalik lang na 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi na insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ng DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang. Liwanag ko. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma. Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldi ko, nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, takot ka nun kasi ano ka eh? Mag-election yun. Mag-election ka eh, di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman eh. Tsaka doon lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Oh, Duterte. definitely. Oo. Do you think meron pa rin, kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview eh. Tinanong ako ng isang reporter eh. Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala namang insertion eh. Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara. Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay winilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi winilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon? Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag, okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sinong talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing ano nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit? Di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN.
yung mismong Congress ay, ako linabas ko na sa public, nung ano. Pero isa-isa yun yung member ng Committee on Justice nun. Kung linabas nila yung salin nila. Ang tingin ko, kung ikaw, ayaw mong ilabas yung salin mo, wala kang karapatan na manghingi, na pintasan yung salin ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, di ba? Number one, ipokrito. Number two, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. And all others are not. Di ba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, sige. dun sa Ano lang si Salim? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni Bibi Sara? Eh base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, eh mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Nako. Ante Claire! Wala iyakin ha. Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment? Galit na galit yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero Nagalit. Kaya ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Kasi Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung nag-isinyali sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang. Hindi ba ka kung Toby? Noong sinabi ni Marcos Jr., walang impeachment. Ay, hindi mo impeach. Maya-maya, natuloy yung impeachment. Doon pa lang sa unang impeachment, gusto na ng Malacanang. Untouchable. Parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang si meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang galing nyo, ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong ha. Siyempre, lahat ng bala, di ba? In fairness, mga banateros, napaka gandang sumalansan. Lahat ng FLR, kasi ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namang problema si Sec. Mina Pangandaman doon, kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Eh, hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ni Mina, sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sila proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay?
So, sabi, wala daw, imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila. May hawak ka pala. Ito sa usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. This one, 5.96 billion. Siguro kasi si Eda na handun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President. And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. So are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung MOE, di ba? Sinabi yan yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yung doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagasto sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So, bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-akap nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Paano ako yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa yung mga congressman na may hawak ang anas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayaw mo kami listahan. Mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. tinago yung bala. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung pinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Ano kaso sa'yo? Ano ba lang din? Bakit? Sino sinaibal-ibal mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi? Ang sabi ko lang naman sa post ko. Akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record, yung kumakalat na medical record. Yung sa health notes. Ikaw ba yun? Akala ko, ako nila. Mas mapati ako madamay sa'yo, ha? Hindi, akala ko kasi tunay. Ilang araw na yun nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, alam din, diverticulitis. Dinadivert yung... Pero kung Ikaw pala yun na kaso. ano, ito ako, last na, tanong ko about ng sa halak ng alas. So, ikaw, malinis ka, kasi wala, takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na buta sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung sa 22 years na yon may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng... Paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Ako, di ba? may kilala tayo dyan. Ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no?
Mga patalon-talon, no? Kung meron lang akong tanong, Kaibigan ko naman bago kasi isa sa mga accusation sa inyo ng iba, you are eyeing for Senate, kaya kayo nag-iingay daw. Okay, hindi pa ako ganito. Diretsahang sagot, no? 1998 pa ako public servant, no? So pagdating ng 2028, 30 years in public service na ako. At 60 years old na ako pagdating ng 2028. So, yan isang malaking desisyon because it's either I go back 100% sa pagiging negosyante or kung magtutuloy ako ng political career ko, baka for the rest of my life, politician ka na. Hindi ka na, ang hirap Pero may mag-switch term pa po ba kayo? May term pa ako, isa sa Congress. One term sa Congress. Meron pa ako isang term sa Congress. So may madami akong options eh. So ito kung total, sabi nyo nga, asawa ng, yung pinsan ng asawa nyo po, si Pangulong Yes, silang Bongbong tatlo, Marcos. magpipinsan sila. So, ang ibinabatong kasalanan ni BP Sara sa impeachment ay yung 125 million na confidential fund. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba karapat dapat ma-impeach si Marcos Jr. sa mga ipinupukol sa kanya na katulad lang ho nito, 500 billion flood control, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, Maharlika funds, gold reserve, tsaka yung PhilHealth, GSIS, SSS, so sobrang dami na inaano sa kanya. So, number one, punta tayo doon sa intelligence funds, no? I mean, with all due respect doon sa mga kasamahan ko sa Committee on Justice, doon na pagbotohan na nila yan at sinabi nilang may substance. Ako, ang simpleng pananaw ko dito is doon sa intelligence funds na yan is that unang-una, yung notice of disallowance is appealable. It is appealable doon sa COA. And even assuming na mag-rule yung COA doon, appealable ulit yan hanggang Supreme Court. So hindi mo pa masasabi na may kasalanan kasi under appeal pa yung notice of disallowance at wala pang finality doon. So hindi mo masasabi that there is graft and corruption. Ngayon, pagdating doon sa sinasabi mo kay Presidente Marcos, pinagbotohan yun na insufficient in substance kasi walang material facts, di ba? So ang sinasabi ko, kaya na hindi pa pwede double standards eh. We have to apply the same standards sa lahat. Kaya nga sinasabi ko, dapat same standards ang gagamitin doon sa impeachment ni VP Sara. So, bakit ngayon lang kayo naghihingi ng mga dokumento, di ba? Ng mga ebidensya. Kaya lang, binagbotohan na doon, ano naman magagawa ko? But nasa majority pa rin po ba kayo ngayon? Oh, pero, I mean, nasabi lang sa majority, pero since hindi naman ako tumanggap ng kahit anong komite, libre naman akong gawin kahit anong gusto kong gawin. Dahil hindi naman pwedeng, di ba si Egay, no, nagsalita, tinanggal nila, di ba? Ano naman tatanggalin nila sa akin? Kung magsalita ako, wala naman silang tatanggalin sa akin. Kaya nga hindi ako tumanggap ng kahit anong... So, ngayon, ang sa tingin nyo talaga, walang substance, yung impeachment. Doon sa ano, hindi ko kabisado kung ano lahat ng mga... It's confidential. Confidential. Sinabi ko in the same interview that is appealable. Pwede mong appeal yan. So hanggat walang Supreme Court decision with finality na hindi ayos yung paggastos nun, hindi mo siya pwedeng gamitin as grounds for... Yung online threat ni VP Sara. Sinagot ko rin yan, Banat. Sabi ko nga, kung ang purpose is really mapanagot ang isang tao, di ba ang mas gusto mo is filean siya ng criminal offense, di ba? Grave threats yan, di ba? Okay. Kung ang gusto mo lang talaga is mapanagot sa ilalim ng batas, hindi mo pipiliin yung impeachment eh. Kasi wala namang kulong yung impeachment eh. Di ba? Kung ikaw, tinakot ka, anong gusto mong gawin? Di ba mapakulong siya? Eh bakit dito, ang pinipursue natin is yung impeachment?
Baka iniisip kasi ng mga kababayan natin kung immune si VP Sara pagdating sa kaso. Hindi, tama, buti sinabi mo. Hindi, it's only the president that is immune from suit. Ang vice president is not immune from suit. So habang vice president siya, pwede mo siyang failan ng kaso. So yun ang sinasabi ko, number one yon. At Coach Oli, ibigay mo muna yung mic kasi nagdolo ko yung mic ni Kong eh. Number one yon. Number two, pag sinabi mong grave threats, who will determine kung yan ay grave threat? Kunyari siya tinakot, kahit magkapatid kami, hindi ko naman pwede sabihin na grave threat yun eh. Di ba siya lang ang makakapagdesisyon kung grave threats yun o hindi? Hindi yung ibang tao. Ito, bakit yung congressman ang magsasabi? Dapat yung mga sinabihan noon, si Presidente, si First Lady, si former speaker, sila magsasabi na grave threats yun. At dapat, dinitis muna yun sa DOJ. Yun yung aking pananaw. What about kay Madriaga? What do you think of... Mahirap yun. Wala namang... Hindi naman masabi ni Madriaga saan nanggaling yung pera. Papaano... Di ba? Walang... Di ba dapat muna, pag... Hindi ko alam kung ano saan nila gagamitin si Madriaga. Ang tama ba ako na sasabihin nila na siya yung tungkol sa intelligence funds na punta sa kanya? Siya napunta sa kanya para... siya yung naka-witness ng lahat. Star witness daw. Hindi pwede yun eh. Tsaka, ang hirap nun kasi preso yun eh, di ba? I mean, deprived of liberty yun eh, di ba? So, hindi naman siguro pwede yun. Pero kahit gano'n, Banat, makikinig pa rin ako. Hindi naman sarado yung pag-iisip ko. Papanoorin ko pa rin yung mga hearings at ako boboto base doon sa kung ano yung tama. Ito Kong, kasi laging inaakusa rin, bakit hindi daw umattend si VP Sara Duterte bilang congressman for a longest time, ang tagal-tagal nyo na, meron bang rules na kailangan siyang umattend? Hindi ko kabisado yung rules on impeachment. Hindi ko masyadong binasa kasi hindi man ako member ng Justice Committee. Ang masasabi ko lang doon is ito na naman. Isa na namang problema doon na double standard. Alam mo, sa lahat ng committee namin, kung kahit hindi ka member, pwede ka magtanong ng kahit ano. Ang kaibahan lang ng member tsaka non-member is yung non-member hindi pa pwedeng bumoto. Dito sa ground rules na ginawa nila kay VP Sara, ang non-member, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. Di ba? Kaya si Paolo Marcoleta hindi makapagtanong. Puro manifest lang siya. Ano pinagkaibahan natin? Ipare-pareho naman tayong congressman. Bakit isang halimbawa, sa budget hearing, hindi naman lahat ng congressman member ng Committee on Appropriation. Lahat pwede magtanong. So bakit sila takot na magtanong yung ibang mga congressman? Pero kung pwede bang palitan on the spot yung mga rules na... Pwede, kasi with majority vote eh. Ganun yung nangyayari. Kung nagustuhan nilang, kailangan required. Yun, pwede nilang gawin yun. Yun ang problema. Because doon sa rules namin, even sa plenary rules namin, nakasulat doon, by 2/3 vote of the majority, you can suspend the rules. So, yun ang pwedeng ganang gawin. Pero akin naman, kung hindi na mag-appear si VP Sara, at sabi naman lakas yung ebidensya nila, nag-file ako ng House Resolution, ano bang House Resolution? 894 bago mag-break. Sabi ko, bilisan na at resolbahan na kaagad itong bagay na to para makapag-concentrate lang doon sa fuel crisis, di ba? Sabi nila, hindi, pwede naman sabay. O sige, assuming pwede sabay. Hindi lang ako nagagandahan na habang naghihirap yung mga tao, baka isipin ng tao, away politika ito ng mga politiko. Yun nga kung sinasabi. Yun nga kung sinasabi na ito na yung pagkakataon dapat ni Presidente na pwede siya maging hero pa nga dito. Ihinto niya, pwede niya ipahinto yan, kausapin, use his influence over the congressman kung meron man, kausapin niya sa likod, sa harap, bahala siya. Basta importante, focus muna tayo dito. Ito problema natin, ang taas-taas ng gasolina, nagtataas ang lahat, ang laki ng problema, kulang sa supply, at kayo inaatupag nyo impeachment.
Hindi, pero paano mo kakausapin kung meron talagang mga tao doon na talagang takot sila, di ba? The only... Walang influence. May influence Kaya lang, kaya nga, I mean, may mga political realities Paano kung yung mga yun kumalas naman? Di ba? So, I think there are political realities Pero sa akin lang, hindi na nag-attend. Di dapat lalong mapabilis, di ba? Bakit sila, hindi ko naintindihan, bakit sila nagre-reklamo ngayon na hindi mag-attend? Di bilisan nyo. Di ba parang husgado yun di ba? Pag hindi dumating yung isang partido, di bilisan yun lang, didiretso yun lang. Di ba pwede safe to say na mahinang klaseng leader ito si Bongbong. Hindi niya makontrol yung sa gitna emergency na to Emergency tapos wala siyang magawa. Hindi, sabi nga nung kaibigan ko, hindi pa daw crisis, di ba? Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo mapanood yung kabuuan ng interview na yan ng mga banateros dyan sa Vox Populi sa SMNI, punta lang ho kayo sa SMNI Digital. Nandyan ho yung buong live nila na yan dyan sa Vox Populi. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat ng Pilipinas.